Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol, no? And we're talking about the Central City Bus Terminal. Is the right word, no? Central Bus Terminal. Central Bus Terminal. Okay. Siguro pagkulayan taman ining JMR Coliseum. So, dakula pa yan. No? Frank, ang pakaindidikan tao, ang JMR Coliseum was put coming from a loan from the Land Bank and also partially from the CDF of some of our congressmen. No? Ano ang kuyan kayan? Nuwari ni pinag-give ang narinig ko lang. Pagkaro, mid-2000, Mid-2000. 2004, ang initial kong gasto dyan halik kay Congressman Andaya, kasi itong superstructure sa iyo to. Later, nag-invest ng city dyan para matapos yan. Pinaghapot man nga ka ng CDC kung ano gusto tang takupan o daig. Ang sabi kan CDC, takupan. Kaya with that endorsement, nag-run po sa bangko ang city, naka-obtain po ng loan sa land bank, yun na po yung pinatapos sa Coliseum. Any idea how much should we get? That's over 100, siguro mga 140 million. And so we're paying it, nag-amortize kita Nag-amortize po kita. Okay. Ang latest po kayo, may initiative si Mayor John Bongat na mag-create ng sarong opisina, si City Marketing and Promotions Office. Okay. Ang trabaho niya, gibuhon ng viable fees o kaya income generating si mga arugan na klaseng structure. Kabali na po siguro itong ining civic center, ining Pacol Sports Complex, Coliseum. So, gano'n po kita ko niya ng opisina na matutok lang dyan. Okay, Bako lang siyang idle na yaong dyan, kundi maghanap ng paagi, i-promote, magbenta sa luwas kang naga, mag-solicit ng events, tanganing mag-generate ng revenue. Sayang man talaga. Sayang man, okay. So, right now, I know na pag may event dyan, di ba may bayad din yan ang mga ano dyan? But as of now, siguro, it's barely enough to sustain, ano? Yes po. Pambayad sa Subsidized talaga siya ang city. So, ang city ang nagsusubsidize dyan. Now, there are certain coliseums sa other countries na they get a private group to run it, ano? But of course, sinda naman ang nag-operate kayan, they put the investments, and then ang city is that open to that kind of idea? If let's say there's a group from the private sector, now sige kami anya ang mag-operate dyan, and then we will list from you. Do you think the city is open to that kind of Very idea? open po. In fact, type pa ni Mayor Breno, talaga naghahanap na gano'n. Kaya lang, may maning private sector na seriously na nag-offer kaya nag-present yung proposal. Sa ngunya po, sa time ni Mayor John Bonga, tanganing mas maging attractive ang Coliseum. May planong i-integrate sa duman sa 7,000 square feet na property kan city sa likod ng IBM. May properties pang naiwan dyan. Okay, Pinigibon itong terminal kambans o some other development, pero integrated duman sa Coliseum. Tanganing, kung may private proponent na gusto nyo operate dito, di ko sa ning mapagkupan na ning additional income. Okay, so magayon yan. Alam mo, igwa kong nadawag dyan, magayon niya yan. Kung minsan, gibuhon mong garo sa buong, itong cockpit. Sabi na, Sigurado niyang gulpiang sa baga sa Manila, igwang mga arugan. Even sa Araneta, gulping nagpin. Siguruan niya, makuyan yan, gulpi dyan. Right now, how much are we paying? Amortization pa yan? dahil lang po ako. Siguro in 1 year, mga 9 million. 9 million. Kung makakuha ka muna siya na magsusurder muna kaya, automatically magaling man yan. I'm sure there will be a lot of group would be interested na you let them operate, let them make use of it also, bayad sinda. Totoo yan na bira actually ang sa benta nga ng mga especially sa small cities na nag-generate talaga ng income, kulang investment. Although it's good, no? Kung minsan na, yaw na digdi, may mga events kita dyan, mga basketball, mga events digdi. So I think that's a good move na magibuning talagang marketing Dedicated office. Dedicated office dyan na yan ang now, digdi sa ko yan, I noticed na yung tungkol dyan sa Panganiban, you have the properties of the PNR and the city is leasing it. Ano ang status ko yan? Actualmente po mo niyan, may problema kita dyan. Ano? Medyo halangkaw sinahagad na rates mo niyan. Okay. Ang pinakarason po nila, they are no longer being subsidized by the national government. How much are they asking? Hindi po ko nakapasala, garo
nasa 700% increase. 700% increase Kang si dating rental rate. based on what? Based on the existing rate na igwa. Kasi ang information I got is that what they're asking is that 7% of the assessed value of the property there, and then that's going to be the yearly amortization, leasing na kaya. But I understand ang city is also subleasing it to certain Yes po. companies, Private. private. How much ba ang palista mo niyan? Dahil po gayo ka familiar po Oo. si current rate na may escalation May rate man siya. escalation, Oo. yeah, because Actually po sa ngunyang pinag-uulayan iyan. Okay. Ang So, directly in charge po kaya is the City Planning and Development Office. okay. Ongoing po ang discussion dyan with the tenants and PNR. Okay. Unfortunately lang po, napundo siya dahil nag-rebuy na naman Nag-rebuy. ng CM Okay, ang yeah. PNR. And hopefully po, the soonest ma-resolve ang issue. Kasi si mga tenants man po kaya dyan, in recognition of their efforts in the past, kung iisipon ta po, slum area yan dati. Right, na-develop. Na-develop into a commercial area na napakaray po Yes. ang Naging lugar. productive, Naging productive. Yes. And aside from that, dahil na po nagbabantay ang PNR dyan. Pinabayaan na, no? Sinda na mismo Ah, ang naging barrier para Barrier. maka-evade kita ng squatters duman sa location. And aside from that po, sinasabi nga ni kang satuyang assessor man na zero value man ko yan kung dahil man yan. Kung naging dinevelop value ng value, city. ano? Oo. Kung yan po na nagka-value na, si PNR naglugod ang gustong magganar ng gulpi. Yes. So, iyo man po yan si side ng mga tenants. Na kang mayo ngayon ang namumuya dyan, nagugusto, kami ngayon nagsakripisyo. Kung yan nga naging maray na, ang gusto na ngayon, kung ano nagabos ng PNR. Mag-iman na rason yun. Yung pipang bakanting property ang PNR, di pwede pala i-develop mo. Tapos sabihin, dinevelop ko na but alam mo, indication na hindi siya naging garugulpi na talagang nagdidigyan o Dapat imagine na Yan pala pong panganiban. Saro yun sa mga enot na nakakuha ng award para sa Ciudad Canaga. Ang time ni Cory Aquino. Tinanyang ka itong Kabisig Award. Okay. And recognition ka itong partnership between the city government, ang UAP, sa kanyang mga private sector. Okay. So, magayon pala. Well, sayang inabot naman kita ng oras. But of course, I know very interesting educational in Pagbarulaita. We will also invite siguro si Mr. Mendoza to also tell us kung ano naman mga plano niya tungkol dyan sa operation. Because sabi nga ni, ang contract will still end up to December, no? What you're doing is you're just preparing for any eventuality, Yes. no? And who knows, baka si Mr. Mendoza may plano man na mai-submit na malay ka, no? But I think what is important is that we're having some discussions. Tani, we are able to get really the right information. So, sige, Frank, anong mensahe mo alam mo na, mga dadala sa tuyan, mga Bicolanos, also overseas, especially Mataganaga, because we're also live streaming, aside from the fact that we're carried by the different cable companies. And ang GN actually is a free-to-air TV. Kung kaya nagsasabi na, di nga makota cable nga yan, no? All you have to do is to mag-tune in ka sa Channel 48, any TV set, mapipick up mo kami. Kaya sabi mo nga, you watch us, you don't need a cable. In fact, ang iba nagdadalan sa mo itong mga cellphone. Pay doon na nila, nagdadalan na. So, ano Frank, mensahe mo sa Gabos Dalan? Ang samuya lang po, assurance sa Gabos na mga taga-Naga na ang intention po ng city government, whether ang mag-operate kang bus terminal, ang city hall mismo, o kaya private sector, ang intention perming si interest kang taga-Naga. What option is most advantageous? Sa ngunya po, pag kinapatampuyan ng city, magkakaiba po ng mga improvements, pero eventually po, bubutasan manggiraraya, at nagtutubod po ang gobyerno lokal na pag-abot sa pagnegosyo, mas kapas ang pribadong sektor. Pasirin po dyan ang direksyon ng City Hall. Okay. June, what is your message? Gabos Dalan sa tuyan. In addition na lang po duman sa sinabi ni Mr. Mendoza, ang primordial consideration ni Pudigdig is to uplift the level of service na igwa kitang itatao sa tuyang general public and to the best interest po ng local government unit kung saan po mas marhay ang
futuro kang pagmanihar, dumambog kita. Regardless po yan kung ano ang mga considerations along the way, iyang duwang bagay na yan ang pinaka highest consideration. Okay. So with that, we'd like to thank our guest, si Frank, si June, for giving us this opportunity to talk about the bus terminal. And we hope that Kamudyan and Yadalan, we were able to present to you some of the issues here. But of course, we always say that it's you will make the final decision. So once again, thank you, and thank you to all of you there watching Inside Bicol. For those who missed this show, we also upload this on the internet. All you have to do is go to YouTube channel, look for Inside Bicol, and madadala nito. So, ang programa. Thank you, Frank. Salamat. Thank you, June. Salamat po.